Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dario. Nais kong magbahagi ng kwentong katatakutan at kababalagan. Ipinanganak at lumaki ako sa syudad kung kaya nung unang ay hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Lalo na pagdating sa usapin ng kulam at aswang. Yun nga lang, taong 2006, nang ako ay nagbakasyon sa probinsya na kung saan kilala naman talagang maraming aswang doon. Sa Dueñas. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng barangay para na rin sa proteksyon at respeto sa mga nakatira dito. Ako ang tipo ng taong mahilig gumala at pumunta sa iba't ibang lugar. Lalong-lalo na sa mga probinsya. Mahaba ang bakasyon noon gawa ng mahal na araw. Kung kaya't halos 1 linggong wala akong pasok sa trabaho. Pero bukod dito, nagpaalam ako ng 1 buwan na pahinga sa trabaho dahil sa gusto ko makapagbakasyon ng medyo mahabang panahon. Kaya't naisipan ko magtungo sa probinsya ng aking ama. Tumuloy ako sa bahay ng aking tiyuhin na si Tio Gardo, kapatid ng tatay. Yun ang unang pagkakataon na nakarating at malayo ang agwat ng mga kabayan. Malayo yung mga lalakarin mula sa kanilang baryo bago marating ang purok na kinaroroonan ng bahay nila Tio Carling. Unang dating ko pa lang sa purok nila, ay tila may kakaiba na akong nararamdaman. Malamig ang simoy ng hangin na minsan ay nakakapanindig balahibo. Marahil dahil nga sa probinsyang lugar na yon, kaya ganon. Hindi kagaya sa kinalakihan kong syudad na iba din ang klima. Pero kahit ganon, nakasisigurado akong magugustuhan ko ang lugar nila. May pinsan ako na tawagin na lamang natin sa pangalang Mario. Anak siya ni Tio Gardo na halos kaedad ko lang din. Kung kaya't alam kong kahit papano ay magkakasundo kami at makakasama ko siya sa mga lakad ko habang ako ay nasa lugar nila. Mabilis kaming nagkagaanan ng loob ni Mario. At kahit papano ay siya ang naging madalas kong nakakasama at nakakausap. Nagsimula ang karanasan ko nung araw na inaya ako ni Insan Mario na mamingwit sa tabing ilog. At dahil yun ang unang beses kong maranasan ng ganung bagay, aminado ako na excited talaga ako nun. Tanghaling tapat noon nang pumunta kami sa tabing ilog para mamingwit. Pero habang naglalakad kami sa daan, ay may nakasalubong kaming napakagandang dalaga. May dala itong batya na naglalaman ng kanyang mga labada nun. Kaya alam kong galing din ito sa ilog at kakatapos lang maglaba. Binati ko ito at nginitian ng nakasalubong namin ito. Pero hindi man lamang ito sumagot at hindi din tumingin sa akin o sa amin ni Mario. Ayon kay Mario na sadyang mahiyain ang dalagang yon na tinawag niya sa pangalan na Karina. Ayon pa kay Mario, bihira lang kong lumabas ng bahay si Karina at makihalubilo sa iba o sa kanyang mga kababata. Dahil sa sinabi ni Mario kay naging interesado pa akong kilalanin ng dalaga. Lalo na at nakita ko na maganda talaga si Karina at maputi. At nakakabighani ang taglay niyang ganda. Sinabi ko kay Mario na liligawan ko ito. Natawa lamang ito at napailing nun. Ayon sa kanya ay malabo na sagutin ako ni Karina dahil takot ang dalaga sa mga lalaki. Ayon pa dito, nag-iisang anak si Karina ni Naalin Kata at Mangkaryo. At ayon pa sa pinsan ko na yung mga magulang ito ay usap-usapan sa kanilang lugar na may lahi ng mga aswang na naging isa sa mga rason kaya walang nangangahas na makipagkaibigan at manligaw sa kanya. Pero pinagtawanan ko lamang ang sinabi na yun ni Mario. Sinabi ko pa yung mga katagang, "Laki mo ng tao, insan, naniniwala ka pa rin sa mga aswang?" Pabiro pa akong nagtanong kung nakakita na ba siya ng aswang. Tumawa si Mario at sumagot na marami na siyang nakita nun. Sinabihan niya ako na hindi magtatagal ay makakakita din ako kung anong itsura ng mga yon. Dahil sa sinabi ni Mario kaya sabay kaming tumawa. Hanggang sa narating na namin ang ilog. Kagad kaming nagsimulang mamingwit. Tanghaling tapat na ito.
Ayon sa kanila na maganda sa tanghali mamingwit dahil tiyak na nagugutom ang mga isda kaya siguradong marami ang aming mahuhuli. Tama nga naman dahil marami ang nahuli namin ni Mario ng mga oras na yon. At dahil inabot na kami ng hapon kaya't umuwi na kami sa bahay nila Mario. Pagka-uwi namin ay naligo lamang ako at pagkatapos maligo ay naisipan kong maglakad-lakad sa labas ng bahay ni Mario. Dahil panauhin lang ako sa lugar kaya marami pa akong gusto makita sa paligid nun. Napansin ko na ibang-iba talaga sa probinsya. Malamig ang simoy ng hangin na tanging doon ko lang natagpuan. Nalibang ako sa paglalakad at hindi ko napansin ang pagdilim ng paligid. Nagpasya akong babalik na sana sa bahay nila Tio Gardo nang may matanaw ako sa hindi kalayuan. Isang babaeng naglalakad. Mahaba ang buhok. Nakatalikod dito pero sa tingin ko ay napakaganda ng kanya mukha. Balingkinita ng katawan at tama lamang ang taas. Medyo madilim na nun, pero may konting liwanag pa para makita ko ang kanyang tidnig. Nagpaksya akong sundan ng babae hanggang sa hindi ko namalayan na nakakalayo na ako lalo sa bahay ni Mario. Binilisan ko ang paglalakad sa kagustuhan ko na maabutan ng babae. Hanggang sa napansin kong sobrang dilim na pala ng mga oras na yun. At bigla na lang nawala sa paningin ko ang babae sa aking unahan. Dahil sa napakadilim na ng paligid, mabuti na lamang at naisipan kong dalhin ang maliit na flashlight kanina. Tinukot ko ito sa bulsa ko para mailawan ko ang aking unahan. Wala na yung babae. Pero nagulat naman ako sa mga sumunod na nangyari nun. Biglang may gumalaw mula sa damuhan at maya-maya ay bumungad sa harapan ko ang napakalaking aso. Animoy wala itong balahibo. Nagbabaga ang mga mata ng naturang asong yon. Natigilan ako sa paglalakad nang makita ko na naghahanda ang aso na sakmalin ako. Nakaramdam ako ng takot pero naisip ko na hindi ako dapat magpadala dito. Walang tutulong sa akin ang mga oras na yun kundi sarili ko lang. Kung kaya't agad akong kumilos bago ako atakihin ng malaking nilalang. Yun nga lang ay wala akong dalang sandata. Nang akma na akong atakihin ito ay mabilis akong nakailag. Kasabay noon ay nakadampot ako ng malaking sanga ng kahoy. Yun ang ginamit ko para labanan ng malaking asong yon. Bawat atake niya sa akin ay pinaghahampas ko ito ng malaking sangang hawak ko kahit hindi ko halos naiintindihan yung mga nangyari. Hindi ko alam kung tinatamaan ko ba yung aso o hindi. Ang alam ko lang ng mga oras na yon ay kailangan kong lumaban at maipagtanggol ang aking sarili. Pero sadyang mabingis at magaling din ang asong kaharap ko kaya nagtagumpay ito na masugatan ako. Nahagip ng bunganga ng aso ang braso ko at tuluyan akong nakagat. Dahilan para nabitawan ko ang aking hawak na sanga ng kahoy. At doon na malayang dinumog ako ng malaking asong yon. Magkahalong nakakasulasok na amoy at takot ang nararamdaman ko. Dahilan para manlabo ang paningin ko. Naisip ko na katapusan ko na ng mga oras na ito dahil bumagsak na rin talaga ako sa lupa. At hindi ko na alam ang nangyari. Nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako na nasa loob na ako ng ospital. Doon ko napansin na may swerong nakakabit sa akin. Maapdi na masakit ang iba't ibang bahagi ng katawan ko. Marami akong natamong sugat. Doon ay naalala ko ang nangyari pagmulat ng mga mata ko. Nakita ko yung pinsan kong si Mario at ang tiyuhin ko. Doon ay kinuwento ni Tio Gardo sa akin ang nangyari. Nakita daw nila akong nakabulagta sa may damuhan at walang malay. Mabuti na lang at nakarating sila agad ni Mario bago mahuli ang lahat dahil malubha na umano yung kalagayan ko. Nang makarating kami ng ospital ay agad akong tinurukan ng anti-rabies dahil sa nakita ng mga doktor na gawa ng aso ang aking mga sugat. Doon ko naalala na isang aso nga ang nakalaban ko sa daan. Pero alam kong hindi yun ordinaryong aso lang. Ibang-iba ang kanyang mga mata. At ang mga pangil ito ay napakahaba. Yung pagtulo ng laway niya napakalagkit eh. Parang asong baliw. Labis-labis ang pasasalamat ko dahil sa pangalawang pagkakataong binigay sa akin ng nasa itaas. Halos hindi ko lubos maisip na makakaligtas pa ako pagkatapos ng sandaling yon.
Nagtagal pa ako ng ilang araw sa ospital. Mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ni Tio Gardo. Matayaga silang nagbantay ni Marius sa akin. Hanggang sa nakauwi na ako sa bahay nila. Sariwa pa rin sa isip ko yung mga nangyari at ng unang gabi na nakauwi ako galing ospital. Halos hindi ako makatulog ng maayos. Maliban sa makirot pa rin ang aking mga sugat, ay nangangalay din ang katawan ko. At nang tinangka kong bumangon para magbanyo, ay may kakaiba na namang pangyari ang naganap noon. Nasa loob na ako ng banyo. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa dakong 10:00 na yun ng gabi. Natutulog na noon si Tio Gardo. Nang nakarinig ako ng kaluskos mula sa labas at huni ng parang hindi pamilyar sa akin. Mahinang tunog yon. Parang bumubulong lamang sa puno ng tenga ko. Para itong huni ng isang ibon na noon ko lang narinig. Pero nagtataka ako dahil iba ang pakiramdam ko sa humuhuni na yon. Kung hindi lang sana masakit ang aking mga sugat, ay sasadyain ko talagang matingnan sa labas kung ano ito. Dahil sa nararamdaman ko ay bumalik na lamang ako sa kwarto at hindi ko na pinansin ang ingay at huni ng naririnig ko mula sa labas ng banyo noon. Kinabukasan, kinuwento ko kay Mario ang tungkol sa narinig ko ng gabing ito. Napangiti lamang ito at nagwika na masani na ako dahil ganun talaga sa probinsya nila. Kagaya ng narinig ko tungkol sa lugar nila. Likas na maraming mga aswang sa mga panahon na yon. Masasanay ka rin kapag tumagal ka na dito, insan, sabi niya. Lumipas pa ang 2 araw ay gumaling na nga ako ng tuluyan. Yung mga bakas ng sugat ko ay nagsilbing alaala ko na lang sa isang gabing karanasan. Hanggang isang umaga noon habang nasa bakuran ako, may natanaw akong babaeng papalapit at dadaan sa harapan ng bahay ni Mario. Hinintay ko ito makalapit at ang nasa malapit ng babae at direktang tumapat na sa bahay. Bigla ko itong naalala. Siya yung babae na kasalubong namin noon ni Mario nung patungo kami sa may ilog. Si Karina. Tinawag ko ito pero hindi niya ako narinig. Kaya dali-dali akong lumabas ng bakod at tinabol ko ito. Mabilis na lumiko ang babae pagdating sa kawayanan kung kaya't hindi ko na ito nakita pa. Ganun pa man ay nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang sa nakarating ako sa dulo ng daan kung saan may kawayanan at doon ay man nakita akong kubo. Gawa ng kurisidad kaya nilapitan ko yung kubong yon. Tahimik doon at walang kapitbahay. Ganun pa man ay sigurado akong may nakatira sa kubo dahil may mga alagang hayop na nasa paligid nito. Kagaya na lamang ng mga kambing, manok at mga bibe. Maya-maya ay may lumabas na medyo may edad na babae. Agad itong napatingin sa akin. Kaya huli na para magtago ako. Napilitan na lamang akong ngumiti at lumapit sa aling yon. Tinanong niya ako may kailangan ba ako noon. Sa unang tingin ko pa lang sa'yo, alam kong dayo ka, sabi niya. Mukha namang mabait ang ali maliban na lamang sa hindi ito tumitingin sa akin ng diretsyo. Kung tumingin ito ay laging paiwas. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa sinusundan kong babae. Pero ngumiti siya dahil kung hindi daw siya nagkakamali, ay baka ang anak niyang si Karina ang hinahanap ko. Kaya't pagkarinig ko ng pangalan ni Karina, ay naisip kong tama nga ang naiisip ko na si Karina ang babaeng yon. Dahil doon ay bigla akong naging interesado. Napangiti ako. Sinabi ko na si Karina ngang nakita ko. Tinanong ko yung ginang kung naroroon na si Karina sa kanila. Pero sagot ng babae ay wala pa umano. Ayon sa kanya ay nutusan niya ito na bumili ng kakailanganin nila sa bahay. Nakangiti pa ang ginang habang nagwika na hintayin ko na lang si Karina dahil parating naman na umano ito. Pinapasok ako ni Aling Kata sa kubo nila at pinaganda niya pa ako ng mainit na kaping barako. Nagwika pa ang ginang na pagpasensyan ko na lamang dahil yun lamang umano ang maiaalok niya sa akin. Gusto ko sanang tumanggi pero nahihiya naman ako kaya tinanggap ko na. Pero hindi ko pa to naiinom. Bigla akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Sa takot na baka maalangan ako at kailangan ko magbanyo,
ay dali-dali ako nagpaalam kay Aling Kata na uuwi na muna ako dahil may naghihintay sa akin sa bahay nila Tio Gardo. Halibay ko lang yun para makaalis na. Pero ang totoo ay nahihiya akong doon pa ako abuti ng tawag ng kalikasan. Hindi na ako napigilan ni Aling Kata. Nangako na lamang ako na dadalaw ako sa susunod na mga araw. Tanging pagtango na lamang ang naisagot ng ginang. Habang papauwi ako sa bahay ni na Tio nun, nakasalubong ako ng isang matandang babae na nasa edad 70 anyos na kung hindi ako nagkakamali. Nakita niyang napapangiwi ako sa sakit ng tiyan ko kung kaya't saglit niya akong binati at pinahinto. Wala na itong maraming sinabi. Basta may inabot lamang ito sa akin na isang bote ng langis at isang tuyong dahon na kulay pula at may pares pa itong kulay itim na luya. Dayo ka dito sa lugar namin kaya kakailanganin mo yan. Lalo na pag may makasalamuha kang aswang. At malalaman mo na aswang ang kaharap kapag uminit at kumulo ang langis na nasa loob ng bote. Pwede ring umapaw at pumutok yung bote kapag malakas ang aswang na kaharap mo. Wika sa akin ng ginang na hindi ko kilala. Ngumiti na lamang ako at tinanggap ko yung bigay niya at nagpasalamat. Hindi na kami nakapag-usap pagawa ng nagmamadali na ako. Dahil mukhang lalabas na talaga ang kanina ko pa pinipigilan na pakiramdam. Pagdating sa bahay ay walang sabi-sabi na dumiretso ako sa banyo. Pinagtawanan pa ako ni Mario dahil hawak-hawak ko yung puwet ko nun. Tinanong nila ako kung saan ako nanggaling. Sumagot naman ako na maniligaw sana ako kay Karina. Kaso nga tinawag ako ng kalikasan. Dahil doon ay pinagtawanan ako na mag-ama. Hindi na rin ako umalis ng hapon na ito. Kinagabihan ay mabilis akong nakatulog pero nagising ako dahil na naginip ako. Napanaginipan ko si Karina. Sa panaginip ko ay magkasama kami at masaya kaming dalawa. Pag-gising ko ay lalo akong nahumaling na makita siyang muli. At ramdam ko na kahit hindi ko pa siya nakakausap ay talagang gusto ko na siya. Kinabukasan ay bumalik ako sa bahay nila. Tamang-tama na naroroon si Karina na nagwawalis ng kanilang bakuran. Binati ko siya. Ngumiti naman ito sa akin pero nahalata ko na talagang mahiyain siya. Maya-maya ay nakita ko nang bumaba si Aling Kata mula sa kanilang bahay. Inaya niya kami ni Karinang pumasok nang makapag-usap kami ng maayos. Natuwa naman ako sa inasal na ni Aling Kata. Dahil sa asal na mag-ina akong kaya tuluyan ko nang nakalimutan na minsang binalaan na ako ni Mario tungkol sa pagkatao nila. Dahil sa kabaitan nila ay hindi ko pa rin magawang maniwala. Nangingibabaw pa rin ang kagustuhan kong mapalapit kay Karina. Hindi ko nadala ang binigay na pangontra sa akin ng ginang na nakasalubong ko sa daan. Pinaganda kami ni Aling Kata ng merienda. Kaya't ikinatuwa ko lalo ito dahil para makapag-usap kami ng maayos ni Karina. Mabait ang dalaga at maayos siyang kakwentuhan. Medyo mahiyain pero ayos ang sa akin yon. Ang mahalaga, yun ang simula ng aming pagkakakilanlan. Napasarap ang pagkikwentuhan kaya hapon na ako nakauwi sa bahay nila Tio Gardo. Hindi na rin ito nagreklamo pa nang sabihin kong kina Karina ako galing. Tila ba wala lang sa kanila na doon ako nanggaling sa bahay ng dalaga. Kinabukasan, bumalik ulit ako kina Karina. Halos araw-araw ko na itong ginagawa dahil sinasamantala ko yung mga araw na naroroon pa ako sa kanilang lugar. Saktong 1 linggo ang paniligaw ko nang sa wakas ay sinagot na ako nito. Yun ang simula ng relasyon namin bilang magkasintahan. Masayang-masaya ako ng araw na yon. Pero isang araw, kinausap ako ng Tio Gardo. Tinanong niya ako kung wala ba akong napapansing kakaiba kina Karina at sa kanyang mga magulang. Sabi ko wala at panatag naman ang loob ko kapag nasa bahay ako na mag-anak. Sinabi ko sa kanila na napakabait ni Karina at ng kanyang mga magulang. Ganun pa man, binalaan pa rin ako ni Tio Gardo. Ayon sa kanya ay huwag akong masyadong magbigay ng kumpiyansa o magpakatiwala sa kanila. Mahirap na Dario, iba na kapag nag-iingat. Hanggang sa isang gabi nun, ginabi na ako sa bahay nila Karina. Napasarap ang pagkikwentuhan namin ito, kung kaya't inanyayahan na ako ni Aling Kata na doon na lamang matulog sa kanila. Pero sabi ko hindi na pwede, baka hanapin ako sa bahay ni Tio.
Kaya minabuti kong sabihin na lang kay Aling Kata na sa susunod na lang dahil hindi ako nakapagpaalam. Gabi na nakauwi ako noon pero nakarating naman ako na maayos sa bahay. Nang sumunod na gabi ay naroon na ako ulit sa bahay na Karina. Aminado ako na napalapit na ako sa pamilya ng kasintahan ko. Ramdam ko na sabik sila sa anak na lalaki. Ramdam ko ang pagiging malapit sa akin ng mga magulang ni Karina. Maalaga at masikaso ang mga ito. Nang gabing yun ay inaya ako ni Mang Carlo na uminom ng lambanog. Pinagbigyan ko naman ito dahil mukha namang masarap ang lambanog niyang dala, na ayon sa kanya ay binili pa niya sa kabilang nayon. Napasarap ang kwentuhan at inuman namin ni Mang Carlo. Masarap at masaya itong kausap, kung kaya't hindi ko na malayan ang oras. Medyo malalim na ang gabi noon nang nagpasya na lang ako na doon na matulog. Sa sala nila ako nilatagan ng banig ni Aling Kata, kaya doon ako humiga. Samantalang sila naman ay nagsipasok na sa kanilang mga silid. Nakatulog na sana ako nang magising ako dahil nakaramdam ako ng pag-ihi kaya bumangon ako noon at lumabas sa may pintuan. Pagkatapos kong umihi ay saglit akong napatingin sa harapan ng bahay nila Karina. Pero nabigla ako sa nakita ko. Papasok na sana ako nang kitang-kita ng dalawang mata ko si Aling Kata. Nakaupo sa lupa. Nakayuko ito at may hawak-hawak na isang ayop na kung hindi ako nagkakamali. Bibe. Dahil sa nagkalat ng balahibo nitong kulay puti sa lupa. Lalo akong nagulat nang makita ko kung paano kainin ni Aling Kata ang hawak niyang hayop. Namilog ang mga mata ko. Kinilabutan ako ng sobra. Gusto kong humakbang pero hindi ako makaalis sa aking kinatatayuan. Walang ano-ano ay biglang lumingon sa akin si Aling Kata. Kagaya ko ay nagulat din siya pero ngumiti pa rin ito sa akin na parang normal lang ang lahat ng nasaksihan ko noon. Lalo akong natakot. Ibang-iba ang anyo ni Aling Kata sa normal niyang anyo. Namumula ang kanyang mga mata at doon ay nakita ko kung paano lumawit ang mahabang dila nito. Tumutulo ang laway niya na parabang hindi napuputol. Labis akong natakot nang papalapit na ito sa akin. Tumakbo ko na mabilis papasok sa bahay nila. Tinawag ko si Karina sa silid niya. Pero wala ito doon. Maging si Mang Carlo ay hindi ko rin makita. Nang lumingon ako sa aking likuran, naroroon na ang Aling Kata. Tumatawa habang papalapit sa akin. Nakita ko ng mga sandaling yun na wala na akong pwedeng madaanan para tumakas. Nagsalita pa ito na hindi na ako pwedeng tumakas lalo't nalaman ko ng kanilang sikreto. Nakangisi pa ito habang papalapit sa akin. Tumutulo ang laway niya na animoy takim na takam siya sa aking laman nun. Walang ano-ano. Biglang sumulpot sa likuran ni Aling Kata sina Karina at Mang Carlo. Kagaya ni Aling Kata ay nagbabaga at nanilisik din yung mga mata ng mag-ama. Tumutulo ang laway nila habang nakangisi na nakatitig sa akin. Akala ko ng mga sandaling yun na yun na ang katapusan ko. Iniisip ko na pagsasaluhan na ako ng 3 aswang. Nang walang ano-ano, biglang may tumawag sa labas doon. Boses ito ni Tio Gardo at ni Mario. Nagulat ang magpamilya at tila ba nataranta ang mga ito. Ako pa ang sumagot kina Tio at ako na rin ang bumukas ng pintuan noon. Animoy nabunutan ng tinik si Tio nang nakita niya akong buhay. Walang sabi-sabi na bumaba ako ng bahay at lumapit kay Tio at Mario. Nang nakalapit na ako sa kanila ay doon ko nakita ang ginang na nagbigay sa akin ng mga pangontra. Doon ko pa lamang naalala ang mga pangontra na binigay niya sa akin noon. Salamat naman at nasa maayos kang sitwasyon, Dario. Sabi ni Tio Gardo na may halong pag-aalala. Hindi naman ako sumagot pa at niyaya na silang umalis. Pero biglang sumigaw ang ama ni Karina at nagwika ng, "Hindi ka man lang ba magpapaalam sa amin, Gardo? Hindi ka ba babalik dito bukas?" Hindi na ako sumagot at hindi ko na nilingon na mag-anak. Patunay na wala akong panahon na pakipagplastikan at umaktong ayos lamang ang lahat. Habang silang Tiyo naman, ay wala na ring imik na umalis dahil maging sila man ay alam nila kung ano ang katauhan ng mag-anak na yon. Tahimik lamang kaming 4 habang naglalakad ng walang ano-ano. May narinig kaming mga huni ng ibon na
narinig ko rin nung unang linggo ko pa lamang sa lugar. Doon ay napawika ko ng mga katagang. Sumunod pa talaga yung mga hinayupak. Pamilyang mapaninlang. Medyo may kalakasan kong wika. Dito na ako sinabihan ni Mario na yun ang napapala ko dahil hindi ako nakinig sa kanyang babala. Humingi naman ako ng tawad sa pinsan ko. Inakbayan niya na lamang ako at nagbiro na sinusundan kami ng binan kong hilaw. Dahil doon hindi ko napigilan na matawan na lang eh. Tuloy pa rin sa pagsunod sa amin ng mga nilalang. Alam namin na tila ba walang balak ang nilalang na lubayan kami noon. Hanggang sa hindi nakapagpigil si Tio Gardo. May hinugot ito sa bewang niya na noong una ay nakala kong sinturon. Pero nang iwinasiwas na niya ito ay doon ko nakita na animoy buntot ito ng kung anong hayop. Sa pagwasiwas niya ay ramdam namin na may tinamaan ito sa kanyang uluhan. Nagpakawala ito ng matinis na paghuni. May tumalsik pa sa akin na malansa at amoy dugo nun. Naisip ko na baka tinamaan ni Tio Gardo ang nilalang. Nang muli ay may narinig kaming pagaspas ng pakpak, ay ang ginang na albularyo na ang nagbitaw ng mga buhay na kataga. Kasabay ito ng pagwasiwas niya rin ang dala niyang sandata na kagaya ng kay Tio Gardo. Nung unay wala itong tinamaan, pero ng mga sumunod ng pagwasiwas niya ay doon na may tumalsik na malansang likido sa aking katawan. Masuka-suka pa ako noon nang tumama sa mukha ko ang naturang likido. Ang kasunod na pangyayari ay ang pagsalakay ng malaking aso na animoy walang balahibo noon. Kagad nagwika ang albularya na dumapa kami ni Mario sa lupa. Walang pagdadalawang isip na sinunod namin ang sinabi ng albularya. Sumubsob pa ang mukha ko sa dumi ng bulate kung saan ako dumapa noon. Ganun pa man, hindi ko nito alintana. Nakarinig ako ng malakas na pagaspas ng pakpak. Kasunod nitong pagwika ng albularya ng, "Hatawin mo yung nilalang Gardo. Huwag mong tigilan hanggat hindi lumalayo yan." Sinunod naman yun ni Tio dahil naririnig namin ang mga paghiyaw ng mga nilalang na yon. Hindi tuluyang nakalapit ang mga ito dahil sa paghataw ni Tio Gardo at ng albularyo ng hawak nilang latigo. "Walang hiya ka, insan. Kung dati hanggang pagdinig at takbo lang ako sa takot pero ngayon nakasubsob na ako sa lupa, makaligtas lang sa aswang eh," sabi ni Mario. Hindi naman ako nakasagot sa sinabi sa akin ng pinsan ko. Hanggang sa nilubayan na rin kami ng mga nilalang. Kasunod dito ay ang pagwika sa amin ni Tio Gardo na tumayo na dahil wala na mga ito. Dali-dali naman kaming tumayo ni Mario. Umuwi na rin kami sa bahay nila Tio ng mga oras na yon. Hindi namin alam kung gaano kami katagal na natili sa kakahuyan, pero madaling araw na nang nakauwi kami sa bahay nila Tio. Nakatikim ako ng sermon kay Tio sa kauna-unahang pagkakataon. Ganun pa man ay hindi ako nangatwiran pa dahil sa alam ko naman na kasalanan ko talagang nangyari. Nagpapasalamat din ako sa kanila dahil hindi nila ako pinabayaan. Dahil sa madaling araw na din yon kung kaya't mas pinili na rin ang albularya na umuwi sa kanyang bahay. Doon ay nakilala ko ito sa pangalang Herma. Bago umalis si Manang Herma ay nagwika siya na babalik siya mamaya. Balak niyang tingnan ang bahay nila Karina. Gusto niyang alamin kung ano ang nangyari sa mga mag-anak na ito na aswang. Gusto ko pa sanang sumama, pero hindi na ako pinayagan pa ni Tio Gardo. Ayon sa kanya ay sila na lamang ni Manang Herma ang babalik sa lugar. Manatili na lamang ako sa bahay. Wala naman akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang sa kagustuhan ni Tio. At yun na nga, pagkagising ko kinabukasan ay wala na ito sa bahay. Kami na lamang dalawa ni Mario ang naiwan. Nasa kalahating oras na kaming gising nang dumating si Tio kasama si Manang Herma. Sinabi nila na wala na silang nadatnan sa bahay ng mag-anak. Maging ang bahay ng mga ito, nasunog na. Sa wari ko ay sinikap na lamang nila na umalis sa lugar at mas pinili na lamang mamuhay malayo dito. Ganun pa man ay hindi pa rin tayo sigurado. Sa ngayon masasabi kong ligtas kayo kaya kung ako sa'yo binata, bumalik ka na sa lugar mo. Maging kayo mag-ama Gardo, Mario. Sumama na rin kayo alang-alang sa kaligtasan ninyo. Sambit ni Manang Herma. Sumang-ayon si Tio sa sinabi na yun ng albularya. At nang mismong araw din na yun ay umalis kami sa lugar.
Bumiyahe papunta sa syudad at mula doon ay sumakay kaming roro papuntang Manila kung saan naninirahan ng aking mga magulang. Ang lupaing ito ni Tio Gardo ay iniwan niya kay Manang Herma. May anak ang albularya na isa ring albularyo kung kaya't silang napili ni Tio na mga laga sa kanyang bukirin. Sa Maynila na rin naninirahan sila Tio hanggang sa nakaharap na rin si Marie ng trabaho at nagkaroon ng sariling pamilya. Mas nauna pa siyang nakapag-asawa kumpara sa akin. Samantalang si Tio Gardo naman ay tuluyan ng ibinenta ang kanyang lupain sa probinsya noon. Wala na rin kaming idea kung ano nang nangyari kay Karina at sa kanyang pamilya. Ang mga pangyaring naranasan ko sa probinsyang naging dahilan kung bakit hindi ko na binalak pang magbakasyon sa mga liblib na lugar. At ang pangyari na aking naranasan ay sapat na para maniwala ako na totoo ang mga aswang.